Yon, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Nako. Meron tayong pag-uusapan na malupit ngayon kasi meron na tayong bagong speaker at kaduda-duda na ito ang nilagay ni sabihin na natin si Speaker Romualdez o nilagay ni Marcos. Bakit? Imbis kasi na ilagay ang alam mo yon, dapat maglagay tayo ng kasi may mga issue na si Romualdez 'di ba? Na kung ano-anong katarantaduhan ang ginawa niya pagdating doon sa budget, 'di ba? Imbis na maglagay tayo ng bago o yung masasabi natin na yung matino o maayos, yung malinis ba? Hindi naman natin sinasabing hindi malinis to si Boji D, pero may mga kaso kasi tong kinakaharap kaya medyo na alam mo yon, medyo napapag-isip ang taong bayan at tumaas ang kilay. Bakit ito ang pinalit ninyo? Kaya nga namin binaba o ang sigaw ng taong bayan o ng mga Pilipino umalis na yan, mag-resign na yan si Romualdez. Bakit ang nilagay nyo parang parehas din niya? Kasi si Romualdez merong bribery case pagdating doon sa I think US, yung sinabi nga ni BP Sara na patungkol diyan sa Okada, di ba? So ito naman meron siyang masasabi natin na plunder case. Naku po. So nagpalit ka ng sablay, nilagay mo rin sablay. Alam nyo ba kung bakit ganito ang ginawa nila? Ganito, bakit na bigla-biglang nag-resign si Romualdez? At sa tingin ko, matagal na nilang plano to. Matagal ng plano to ni Romualdez, yung escape style niya, yung parang masasabi natin bigla siyang aalis pag nagkakaroon na ng motion o yung medyo umiinit na yung nangyayari o yung mga Pilipino gigil na sa mga pinagagawa nila. May escape, ang tawag doon? Escape plan. Ito yung patagal ng pinag-isipan ni Romualdez, yung escape plan, kasi naririnig natin na magkakaroon ng malaking rally patungkol diyan sa pagdating dito sa I think September 21. September 21 nga magkakaroon ng malakihang rally na sigaw ng taong bayan na si Romualdez mag-resign na. Tapos yung mga crocodile diyan sa ang sigaw na ng mga Pilipino, ibalik yung pera. So, ano yun? Porket nag-resign ka na? Sabi sa House, leave of absence. Sabi naman sa Malacanang, nag-resign na. Porket ba nag-resign ka na, absuelto ka na sa mga nangyayari? Hindi. Huwag ka tayo magpadala sa mga style nito ni Romualdez na kunyari, malubalungkot. Diba nag-speech siya nung nakaraan, kahapon yata yun, parang mapapaiyak na si Gago. Huwag tayo magpadala sa mga pang-uuto nitong mga to kasi escape plan lang nila yan. So, umalis na si Romualdez para magkaroon ng, at least nawala na si Romualdez dyan sa kasi ng kinagigigilan ng mga Pilipino Ngayon, na-blame o parang napunta yung atensyon ng mga Pilipino doon kay Zaldico. 'Di ba? Parang ayun nga, escape plan niya ni Romualdez. Kaya si Zaldico ang parang magiging maiipit ngayon sa sitwasyon na 'to. Wala na siya pero wag tayo magpapauto sa mga ganyang style nila mga pare kasi isipin niyo naman na kailangan to panagutin, kailangan kasuhan to sa mga ginagawa niyang katarantaduhan. Okay, sige, sabihin na nating matagal mangyayari yan o matagal ang usad ng kaso dito sa Pilipinas kasi wala naman talagang pagdating sa mga, alam mo yon, pagdating sa mga pangungurakot, mahirap talagang patunayan yan, lalo pag walang ebidensya. Wala naman talaga tayong masasabing ebidensya o mahuhuling ebidensya pagdating sa pangungurakot, di ba? Ikaw ba naman, mangungurakot ka, kailangan ng may resibo ka pa? Yung iba nga dyan, pag kukuha ng pera o yung mag-aabutan, magkakaliwaan, mayroon pa silang middleman. Tapos yung middleman, mayroon pang middleman. Para safe na safe. At hindi yan basta-basta yung sa opisina nila, hindi yan pumupunta doon. Kailangan magkikita yan sa isang lugar para doon mag-abutan ng mga kayamanan o yung mga nakurakot nila. Totoo. So, ang nangyayari ngayon, medyo bumababa yung tensyon pero wag tayong magpaloko sa mga gantong style ni Romualdez.
Tsaka si Marcos, nako, wag tayong magpaloko diyan kay Marcos kasi sasabihin niya na anti-corrupt siya. Tangina, alam na alam niya na kung sino yung mga gumagawa ng katarantaduhan diyan, yung pinsan niya. Hindi siya nagsasalita. Gaya nga ng sinabi ni BP Sara, sinabi niya na yan, yung ginawa nila sa DepEd, pero anong ginawa ni Marcos? Change topic. Sumagot si Auntie Claire, di ba? Ayun yung mga bagay na pwede mo namang, kapangulo ka pwede mo kagad kasuhan yan. Gaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Pinangalanan, tapos nag-file ng case. Although, walang nakukulong, pero may mga kaso yung mga yan. At syempre, sa tagal o sa bagal ng usad ng kaso dito sa Pilipinas, talagang tatagal at tatagal yan. Hindi na bago sa atin yan. At ito nga, meron tayong mga papakita dito. By the way mga pare huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating mga videos, diba? At i-share niyo na rin. Paki-follow na rin po ang aking page na Paring RJ, pati na rin po ang TikTok account ko na Paring RJ Banateros. Ganun din. Meron pang isa mga pare na nagsasabi, naalala niyo yung ni Kulot, si Renico? Nagsabi siya na hindi siya relative ni Zaldico. Di ba tinanong siya ni BP Sara na nagkagulatan yung yung oras na yun na pwede po bang magtanong, sabi ni BP Sara. Sige po, pwede po. Kaano nyo si related ba kayo ni Zaldico? Naggulat. Hindi po kami related. Meron pang isang nagsabi na hindi sila magkamag-anak ni Zaldico. Alam nyo kung sino? Pakita natin kasi baka nyo rin to patawag nyo to sa Senate o kaya sa dyan sa may house. Huwag nyo papatawag to, yari tayo dyan. Ayan yung Jayco. Sabi ng Jayco, wala din po akong familiar relation kay Zaldico. Wala daw Huwag niyo patawag yan baka mamaya magsarado yan. Pucha, favorite ko pa naman yung nila dyan, ang tawag doon yung parang pandikoko. Di ba? Wala daw relation yung Jayco Sorry, inuubo ako Nagpasensya nyo na pa. Sige, umpisa na natin tong balita kasi meron tayong nakitang video patungkol dito kay Romualdez na huwag kayong magpapauto basta-basta. Ito rin yung tingin ko dyan Huwag kayong basta-basta maniniwala doon sa mga pakana nila na nag-resign na ako. Kasi ganyan yung gusto nyo. Kasi umiinit na Darating na yung September 21 ilang araw na lang sa linggo na yan. So, ayan na, magkakaanuhan na sila, magkakagulo na talaga. Parang, kung hindi siya bababa, baka hindi bumaba yung tensyon. Ngayon, medyo umaano na Magaling din, magaling. Panoorin natin to. Martin Romualdez has officially stepped down as House Speaker. But make no mistake, this is not closure. This is choreography. Choreography. So, style talaga nila to na pababain. Ito si Regal Olivia to Ito yung sa Regal Point of View. Ano nyo yan? I-follow nyo rin yan. Malupit yan. So, choreography lang to. Kumbaga, planado na nila tong ginagawa nila na pagre-resign ni Romualdez. At planado na rin nila, siguro, na ang iuupo dyan si, pangalan nga nun? Si D. Diba? Malamang, nakaplano na talaga yan. Sabi nga ni Pulong, diba? Ang nagdidesisyon naman dyan, yung si Charisse. Sige, tuloy natin to mga pare. He wanted to go on leave of absence, but Malacanang said, resign. Why? Because September 21 is approaching. The people are mobilizing. The rage is rising. And Marcos Jr., Romualdez's cousin and co-conspirator for the last 3 years, is scrambling for an exit plan. Yun, di ba? Yan yung sinasabi ko. Pinaplano na nila yan, yung exit plan ni Romualdez pag nagkaroon na ng medyo mainit na nangyayari. So,
Ang nangyayari dito, 'di ba sinabi ko na rin sa inyo na si Marcos style niya yung parang siya yung galit siya sa korupsyon, 'di ba nung nangyari na sinasabi niya dun sa SONA na yung mga Porda Boys diyan. Bandang huli siya pa yung siya pa yung hero, 'di ba? Siya pa yung magiging hero pero hindi natin maipagkakaila at hindi mapagkakaila ng taong bayan na meron kayong ill-gotten wealth. 'Di ba mga Marcos? Oh, kahit si Aimee, kahit sinong Marcos diyan. Oh, meron kayong ill-gotten wealth at sinabi ng korte yan, pinapabalik nga sa inyo eh. Tapos yung nanay mo may kaso din. Oh, 'di ba? So, ang nangyari, binabaliktad ni Marcos Jr., pinapaikot niya yung sistema na naman, bubudulin na naman kayo para nga magmukhang siya yung bida. Oh, ako ayoko ng korupsyon, lalabanan ko yan ngayon. Ang natuturo ngayon yung pinsan. Si Romualdez tsaka si Zaldico dahil nga sinabi na yan ni BP Sara noon pa eh. At anong sinabi ninyo kay BP Sara? Nabubuwang, nababaliw. 'Di ba? Oh, ngayon napapatunayan na natin na lahat ng sinabi ni BP Sara noon totoo ngayon. Nangyayari. Nabubulgar. Pero anong sinabi nyo noon? Hindi kami naniniwala, mga tanga kayo. Sabi nyo sa mga vloggers, 'di ba? Lalo na sa Banatero, sinasabi nyo, wala, kinakampihan nyo yung abnormal yung amo. Yan, nababaliw nyo si BP Sara kung ano-ano nang sinasabi. Oh, ngayon lumabas na yung katotohanan. Ano kayo ngayon? Gago pala kayo. Hindi kayo nakinig eh. Sinasabi na eh. Sinasabi na ni BP Sara noon na yan talaga ang may hawak ng budget. Si Romualdez tsaka yan si Zaldico. Oh, ano nangyari? Lumutang. Tapos, ang pinapalabas nito ni Katon Ying na buti nga nagsalita ang Pangulo ng ganun sa SONA para nga naman na nabulat yung mata natin. Tanga! Nung pa lang, 2024, alam na natin na maraming kalokohan dyan sa flood control. Sinisigaw nga namin yan, di ba? Tangina, 5,500, biglang pinatunayan, pinakcheck ng panahon, boom, sumabog. Baha sa Pilipinas, ang ganda. Hala ko ba may flood control? Ano nangyari? Bakit binaha tayo? 'Di ba? Doon pa lang alam na natin na katarantaduhan yung sinasabi ni Marcos. Tapos bandang huli pagdating ng anong ginawa niya? Nagplano siya. Okay, kailangan tayo i-twist natin yung kwento. Kailangan i-twist ko yung kwento. Pupunta ako ng mga ghost project, pupunta ako doon sa mga masasabi natin na wala talagang proyekto para ibaliktarin ko. Wala talaga ako nakitang proyekto dito eh. Naku. Ito na, hindi ako nagagalit ako. Bandang huli siya na ang bida ngayon. 'Di ba? Kasi galit na siya. Hindi ako papayag dito, 'di ba? Gumaganon pa. Kaya wag kayong magpapaano diyan. Inuuto na naman kayo ni Marcos eh. Naku. Tapos siya, lalabas ngayon siya ang bida kasi dilalabanan niya yung mga korap. Ngayon, napupunta sa pinsan niya. Balik tayo sa pinsan niya. Ang ginawa na ngayon, dahil umaangat na yung tensyon sa mga Pilipino dahil nga, bukas na yung mata nila eh. At gigil na gigil sa mga nangyayari kahit saan, kahit sinong tingnan mo, kahit sinong tanungin mo, alam yung flood control, alam yung ghost project, di ba? So bukas na. Ngayon, ang napupunto yung pinsan niya. Doon napupunta yung attention. Yung pinsan mo may problema eh. Siya naghahawak ng budget yan eh. Siya ang speaker. Ba't hinahayaan niya nangyayari itong mga bagay na to? Ngayon, eto na yung exit plan. 'Di ba? Ang ginawa ngayon ni Romualdez, nag-resign. Para yung tension, dahil gigil sa kanya ang mga tao, kailangan niya mag-resign, kailangan niyang bumaba para bumaba yung tension. 'Di ba? Nakikita nyo? Pagkatapos nun, pinasok nila yung buhaya din nilang kasama. Yung plunder, mga pare, hindi yan basta-basta na sasabihin mo na konti yung kinuha. Lang yan, nagnakaw lang ng barya-barya. Hindi. Milyon yan. Pag sinabi mong plunder, malaking perang dyan. Hindi basta-basta. Buhaya din. Di ba?
Tsaka makikita mo na kaalyado ni Marcos tong si Joey D. Tama ba yung ano ko? Tama ba? Tama ba yung ano ko? Baka mali eh. Faustino. Oh, yeah, si Faustino. Ano ba yung palayaw niya? Yun, di ba? Ayan ang nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. So, akala natin na nagtatagumpay na tayo sa mga nangyayari, pero mga pare, bantayan nyo ng bantayan, bantayan natin to ng bantayan kasi itong mga to, nagpapakara lang yan. Plano na nila yan para magmukha silang, alam mo yun, na okay kami, gagawin namin yung gusto ninyo. Diba? Yan yung mga yan. Kaya, wag tayong basta-basta magpadala sa mga style nila. Sige, tuloy natin to. Ay, sana. That will calm the storm. Uy, ano nangyari? The recommendation. Ba't naging robot? Exit. Ano nangyari? Ba't naging robot? Wait lang. Yun. Okay, tuloy natin to mga pare. Saan na ba yan? And Marcos Jr., Romualdez's cousin and co-conspirator for the last 3 years, is scrambling for an exit plan that will calm the storm. Enter the recommendation of Faustino Boji D. III, a known Marcos ally, to replace him. Smooth. Diba? Marcos ally. So, ibig sabihin, talagang planado na nila yung ginagawa nila na pagpapalit ulo. Talagang talagang planado na nila yan. Posibleng hindi nila planado yan. Maglalagay ba sila dyan ng hindi nila kakampi? Hindi po pwede. Di ba? Sige, tuloy natin. Hindi ko alam kung bakit naglalag. Ewan ko ha. Calculated. A classic case of palit ulo para hindi mainit. But let's not forget, this resignation does not erase the billions lost. This resignation does not absolve the crimes. This resignation is not accountability. Yan yung sinasabi ko sa inyo na yung resignation niya hindi na siya absuelto dun sa mga kaso o dun sa mga ginagawa niyang katarantaduhan dyan. Yung resignation niya, hindi yan kabayaran dun sa mga nawawalang pera. Kailangan hanapin natin yun. O kung maaari, ibalik. Hindi pa pwede yung, nag-resign na naman okay na yan. Hindi pa pwedeng okay na. Kailangan managot yan si Romualdez at kailangan makasuhan yan. Ewan ko ha. Kung sino ang gagawa niyan. Pero dapat talaga makasuhan yan. Kasi, putang ina, kung walang mangyayari dyan kung papalusutin lang natin to mga pare. Kung malulusot lang yan si Romualdez, wala. Putang ina. Para tayong gago. Kahit anong sigaw natin sa September 21 doon, kahit anong gawin natin sa September 21 doon, kung si Romualdez hindi mapapanagot, walang kwenta. Kahit anong sigaw natin, araw-araw dito sa channel natin, araw-araw sa channel ng Banateros, kahit saan tayo magsisigaw, kung hindi mapapanagot yan si Romualdez, baliwala tong ginagawa natin. 'Di ba? Wag nating kakalimutan o wag nating alam mo 'yon, baka mamaya matabunan na naman Matabunan na naman ang panibagong issue. Tignan niyo yung ibalik lang natin 'Di ba ang init ng issue sa mga nawawalang sabungero? 'Di ba? Pumutok yung issue na 'yon. Tapos si Boying kung ano-anong sinasabi, bandang huli pumasok yung Duterte na naman na may kasalanan. Nawala yung issue. Yun ang mga importanteng bagay na tinatakpan nila tapos wala na. Ngayon, etong mga katarantaduhan o yung mga masasabi natin na binanggit ng Diskaya, dapat masasabi natin na
imbestigahan talaga yan kung may mga ginawang katarantaduhan tapos kasuhan. At syempre, wag nating papalampasin to si Romualdez kasi siya yung ulo dyan sa sa house eh. So kung hinahayaan mo may nangyayaring katarantaduhan dyan, edi malamang kasabwat ka. Kagaya ni Marcos, hinahayaan niya yung mga katarantaduhan sa nangyayari sa Pilipinas. Malamang alam niya yan. Kasi kung ikaw ang presidente at ayaw mo ng korupsyon at nakikita mo katarantaduhan yung nangyayari, bakit hinahayaan mo? Bakit nangyayari? Simple. Kasama ka dun. Tuloy. Accountability means returning the plundered public funds, facing administrative and criminal charges, serving the sentence when justice finally catches up. Yun. And while we're at it, diba? Naglag na naman. So kailangan hindi pa pwede yung hindi pa pwede yung ganyan lang, resign lang. Hindi pa pwede, dapat mapanagot, ibalik yung mga nawawalang pera, ibalik yung alam mo yun, kung saan napunta yung mga pera na yun. Hindi pa pwede yung porket nag-resign, okay na? Hindi tayo pwedeng pumayag sa mga ganyang style. Kasi kung papayag tayo dyan, mamimihasa tong mga to at uulit-ulitin lang yan. Malamang, kung hindi makakasuhan to si Romualdez, baka ulitin itong panibagong speaker. 'Di ba? Kasi nga, mayroong plunder case yan eh. Although, hindi pa napapatunayan, kaso pa lang, pero dapat nilinis muna, tinanong muna ng House kung okay na ba yung kaso niya. Kung ano ba yung masasabi ng korte patungkol dito sa kaso niya. Okay na ba to o basta ganun eh. Kailangan malinis ka, hindi pa pwede yung inalis mo nga yung yung hudas diyan. Pinalitan mo ng hudas din. Wala mangyayari. Should President Marcos be spared? He enabled Martin. He empowered Martin. He benefited. He enabled Martin. Kasi siya ang naglagay doon. He empowered Martin. He benefited Martin. So, lahat yan, hindi mangyayari ang mga katarantaduhan na to kung hindi dahil sa presidente. Kung hindi dahil sa galaw ng presidente. Kasi siyang may hawak ng mga yan. Ano ba naman? Isa pa, pinsan niya yan. Nakita mo yun? Diba? Pinsan mo, pinahawak mo dyan. Alam mo nang merong kinakaharap na kaso na bribery dyan sa US, yung sa Okada issue niya. Tapos nilagay mo pa rin dyan. Magkasabwat kayo. Kaya nga dapat, hindi lang dapat nga si Marcos ang mag-resign eh. Diba? Mag-resign kayong lahat, mga animal kayo. Excuse me. Mag-resign kayo tapos kasuhan. From Martin. He only let go because the world is now watching. Let's not allow resignation to be the curtain call. This is only the intermission. The people deserve the full show. Justice must take center stage. Yan. Another day, another regal POV. Ayun, diba? Lupit. Thank you, ma'am. Ano ba to? Ma'am ba to, sir? Ko alam eh. Na lang kung... Thank you. Huwag nyo ko i-copyright So, ayan yung mga bagay na talagang hindi natin pwedeng palampasin lang basta-basta. Kasi kung makakalusot na naman to si Romualdez, makakalusot din yan si Zaldico. At makakalusot din yung mga pinangalanan dyan sa hearing na yan. So, ang sabi nga dito, palit ulo para iwas init. Alam na natin yan, classic yan. Noon pa ginagawa yan, kahit yung mga noon na mga pulis, di ba, palit ulo. Pulled up, palit ulo. Palit ulo lang para medyo lumamig tayo yung sitwasyon natin ngayon kasi sobrang init eh. Ang nangyayari, napupukol si pinsan, tapos bumabalik kay Marcos. So, nag-resign si Romualdez, medyo, alam mo na, medyo bumaba yung tensyon. Pero kung tutuusin, dapat ang mag-resign dyan si Marcos. Hindi. Kahit hindi naman sinabi natin hindi mag-resign. Lahat dapat yan mawala. Hindi lang resign, mawala talaga.
Diba? Mawala yung mga corrupt na dapat nga si ano eh, naisip ko lang naman. Pag snap ni Thanos, no? Pucha, nawala yung mga corrupt. Sino kaya matitira? Doon natin malalaman kung sino yung mga hindi corrupt, di ba? Oh. Pero tong si Romualdez, si Zaldico, tsaka si Marcos, puta wala kagad yan. Yan yung unang mawawala. Oh. So, paano ba natin na sabi na ano to? Kasi meron pang ano to eh, meron pang isang issue dito na itong si Soto talaga napapaghalataan si Soto eh. Tignan mo naman to. Ito. Achiche. Tignan mo naman. Oh, ito galing to sa Bob PH ba yan? Bob PH. Ito. Very good choice. Kaya nasasabihan ka ng ano eh ng One Bull University. He has a very good record. He's been vice mayor, congressman, governor, vice governor, congressman elect. Oh, and in all those years, no bad records. What? Hindi ko alam talaga, Soto. Medyo, Soto Senator Soto, ginagalang ka namin. Pero, putang ina, wag mo naman pahalata na, na tropa mo yung mga animal na yan. Na ikaw ang pinili ni Marcos para umupo dyan. Diba? Ikaw ang pinili ni Marcos para maging sunod-sunuran dyan. Naku po. Oh, bakit? Tignan nyo na lang yung mga nasa likod niyan. Isabela, Vice Governor, faces plunder raps. Oh. So, kung Soto, hindi mo alam to? Ewan ko wala ka bang alam talaga? Ewan ko alam ko naman matalino to si Soto. May alam naman to. Pero nagiging nagiging tanga dahil dun sa ginagawa niya, sa prinsipyo niya. Sir? Sayang yung boto sa'yo kung ganyan yung ugali mo. Hindi ko alam kung sayang yung mga Pilipino na naniniwala sa'yo kung ganyan ang style mo. Kasi nung nakaraan, meron ka pang pinahiya ka nga ni Cayetano dun sa speech mo 'di ba? May sinasabi ka pa, may binabanggit ka pa. Sir, wala pa tayo dun, sabi ni Cayetano. Tapos nandun si Pia Cayetano sa gilid mo. Yung pagsabi mo nga nung kasablayan mo, bigla siyang lumingon, tapos natawa, ha? Doon pa lang, tayo nasablay ka na, tapos meron pang kay yung sinasabi ko nga sa inyo kay Miriam, paiyak-iyak to. Paiyak-iyak to si Soto nung dinarag ni Miriam eh. Oh, ito yung issue na yan ni Joe, ano pangalan nito? Boji pala, hindi Joey. Boji D. Okay? So ito yan, nasaan na yun? Wala. Ito. Ito, Isabela, Philippines, Isabela Vice Governor Faustino D. III and 12 others provincial official are facing charges over an alleged anomalous road project. Nako po! Kala ko ba walang bad record, Mr. Soto? And in the 12-page complaint affidavit filed before the Office of the Ombudsman, July 27, former Mayor Manuel Sikian of Angadan Town said D and his co-accused should be investigated for plunder, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and malversation of public funds. So meron pala silang anomalous road project, especially itong si Isabela Vice Governor Faustino D. III. So akala ko ba Mr. Soto good choice. He has a very good record. Akala ko ba okay to? Kaya nagmumukha kang tanga kasi salita ka ng salita, daldal ka ng daldal, hindi mo muna chinecheck. Para kay mga para kay diyan sa Congress.
Yung mga nagtatanong kay BP Sara, puta, hindi mo na inalam, hindi mo na inaral yung mga itatanong. Ano ba? Pwede bang aralin nyo muna o pag-aralan nyo, ay, ano ba to si ano? Puta, nadadala kayo ng damdamin nyo. Ano ba issue nito? May issue ba to si Boji? May issue ba to si Boji D patungkol sa mga korupsyon? Kasi kung wala, okay to maging speaker. Pero kung meron, ay alangan. Medyo alangan tayo sa pagiging speaker nito kasi kung pinalitan natin, buhaya, pinalit nyo buhaya, pinalitan nyo lang ng muka, pero ganun pa rin ang mangyayari. Pero alam nyo, there's a hope pa rin eh. Huwag tayong ewan ko kasi kaalyado kasi ni Marcos kaya medyo alanganin talaga eh. Pero sana naman wag gawin yung ginawa ni Romualdez. Kaya kailangan natin magbantay. At syempre, hindi porket nag-resign na si Romualdez okay na tayo. Okay na 'yon. Wala na siya eh. Hindi pa pwede, kailangan managot siya sa mga bagay na ginawa niya. At unang-una na nga diyan yung pagbabalik ng mga nawawalang pera. Oh, 'di ba? Hindi pa pwedeng maabsuelto 'yan dahil lang sa pagre-resign niya. Hindi pa pwede. Kailangan managot 'yang animal na 'yan. Kasi kung di mananagot 'yan, itong mga 'to ay malamang mamimihasa at ganun pa rin ang mangyayari. Patuloy lang ang korupsyon. Nagpapalit lang ng itsura pero patuloy pa rin ang nangyayari. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na muna ating video. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuuran, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa